Bago matapos ang taon, na-hold up sila Norman kahit na tirik ang araw. Nakuha lahat ng mga bigas na i-deliver sana nila sa may palengke. Tapos nanlaban sila kaya nabugbog. Ang sumagot lahat ng bill nila sa ospital ay si Sir Gani. Wala na sanang magiging problema. Kumbaga mababaon na sana sa mapapait na karanasan nila yon. Kaya lang, isang araw, time na naman namin kay Sir Gani. Tapos biglang hinampas ni Sir ang mesa niya. Sa sobrang lakas ng pagkakahampas, natanggal yung isang paa ng mesa. Para kaming sinasaka lahat noon, ang kapal ng tensyon sa hangin. Nang gigigil na tinanong ni Sir Gani sila Norman kung sino ang nang-hold up at nang bugbog sa kanila. Huwag kayo magkakaila, narinig namin nila Tasyo. Narinig namin yung pag-uusap nila. Hindi lang namin sila naabutan, pero narinig namin na tuwang-tuwa silang nagkwekwentuhan tungkol sa inyo. Kung paanong may naihipa sa salawal nang tutukan nila kayo ng baril. Kaya sabihin niyo sa akin kung sino sila. Nang sabihin nila Norman kung sino, lahat kami nagulat. Kasi sila Kuya Oliver, yung pinagbebentahan nila dati ng mga bigas. Siya at ang mga tauhan niya ang nang-hold up kila Norman. Buong akala namin mabait siya. Yun pala, tarantado rin. Sarili lang ang iniisip. Luging-lugi ang mga magulang nila Norman dahil sa nangyari. Yung nanay nga ni Norman, pinautang na ni nanay ng pambili nila ng bigas. Kasi walang-wala na talaga silang pangkain. Biruin nyo yun, magsasaka pero walang bigas. Kasi ginago ng taong pinagkakatiwalaan nila. Si Kentin, nakiusap kay Sir. Yumakap pa nga siya na wag na raw, hayaan na. Pero sinapo ni Sir Gani ang mukha ni Kentin. Kitang-kita sa mga mata ni Sir ang galit. Kung talagang matapang sila, hindi kayo ang kakalabanin nila. Tandaan niyo to, lintik lang ang walang ganti. Pagkasabi nun ni Sir, akmang aalis na siya pero sumigaw si Norman na may mga baril nga sila. Pumiyok pa nga siya. Ayaw naman namin kasing may mangyaring masama kay Sir. Kaso nung lumingon sa amin si Sir saka ngumiti, napaupo na kaming lahat. Dahil sa mga oras na yun, napatunayan naming hindi baliw ang nanay ni Erica. Totoo ang sinabi niya na may 3 lalaking may kulay gintong mga mata na nakasilip sa kanya sa bintana ng kwarto. Nang lumingon kasi si Sir sa amin, naging kulay ginto ang mga mata niya. Paglabas niya ng room, napakrus kaming lahat. Pinagdasal naming sana hindi busy ang emergency room para maasikaso agad nila sila Kuya Oliver. Hindi nga lang namin inasahan ang sumunod na mga nangyari. Absent kasi si Sir sa sumunod na araw. Nang tanungin namin si Ma'am Cruz, yung advisor namin kung alam niya ba ang dahilan, ang sabi nito, yung kapatid kasi ni Sir Gani nasa ospital. Dahil alam ni Ma'am na close kami kay Sir, binalaan niya kami na wag munang bibisita. Nang tanungin naman namin kung bakit, eto ang naging sagot niya. Alam niyo 'di ba, nadayo lang ang sir niyo dito. Binisita siya ng kapatid niya kahapon. Kaso na hold up. Ang itinuturo niyang nang hold up sa kanya si Oliver. Tapos kagabi nakiusap ang sir niyo sa akin na baka pwedeng bantayan ko muna ang kapatid niya. Pumayag naman ako dahil sabi niya saglit lang. Kaya lang pagdating ko sa ospital may mga pulis. Yung isang tauhan ni Oliver andoon, pinupusasan nila. Pinasok niya kasi yung kwarto ng kapatid ng sir niyo tapos sinakal niya. Ngayon, iniimbestigahan sila Oliver. Sa warehouse niya ang daming nakitang kulong-kulong. Mamaya baka ipatawag kayo Norman pero hayaan niyo na yung mga magulang yung magpunta. Wag na kayo. Masama ata talaga budhi nung Oliver na yun. Hindi na naman nakapasok sa sumunod na araw si Sir Gani. Pati si Norman at yung mga pinsan niya. Nagtaka din kami nung sunduin ng mga hindi kilalang tao at barangay kagawad yung ibang mga kaklase at schoolmates namin. Tapos pagdating ko sa bahay, wala si tatay.
Si nanay naman, hindi kami pinalalabas ng bahay ng mga kapatid ko. Nawawala daw kasi sila Norman. May nanloob daw sa bahay nila kagabi at tinangay sila pati mga pinsan niya. Yung mga sinundo naman sa school dadalhin daw sa isang safe house. Yung mga pamilya kasi nila mga dating nagbebenta ng bigas kay Kuya Oliver. Kaso nga dahil sa baba ng pagbili niya lumipat sila sa ibang buyer. Yung mga kasama din ng mga kagawad mga nakasibilyang pulis na galing sa Kapitolyo. Nagtatago na kasi sila Kuya Oliver. Natatakot yung mga pulis na isa-isahin nito ang mga pamilya na umayaw ng magbenta sa kanya. At sa mga oras ding yun pinaghahanap na sila Norman. Sila Norman kasi nagbigay na ng testimonya kung sino talaga ang nag-hold up sa kanila. At yun ang nakikitang dahilan ng mga pulisya kung bakit dinukot sila. Bago dumilim, dumating sila Aki. Nakatulad ko nag-aalala para kila Norman. Pero si Wally, pabulong na sinabi na bakit kami mag-aalala? Siguradong maililigtas naman sila ni Sir Gani. Nang marinig yon, hindi namin napigilang ngumiti. Kasi totoo naman, hindi man namin mapag-usapan ng maayos. Pero kung merong makakasagip kila Norman, sila Sir Gani yun. 4 na araw bago nahanap sila Norman at maayos sila, kahit pa nakagapos. Ang kawawa pa nga sila Kuya Oliver at mga tauhan niya. Matalang kasi nila ang walang latay. Pero halos 1 linggo pa rin hindi nakapasok sila Norman. Dahil kinuha silang testigo ng mga pulis sa Kapitolyo. Binabaliktad kasi sila ng abogado ni Kuya Oliver. Sila raw kasi ang nambugbog sa kliyente niya. Pero napatunayan sa tulong nila Norman na hindi naman talaga sila. Ang binigay na testimonya ni Norman at Quintin, sila Kuya Oliver at mga tauhan niya ang nagbugbugan. At hindi rin nila alam kung bakit. Ang hinala ng marami nakadroga sila. At napatunayan nga na gumagamit sila. Pero ito ang totoong nangyari. Nang dukutin sila Norman, piniringan sila. Tapos paulit-ulit na sinasabi nila Kuya Oliver na papatayin niya silang magpipinsan dahil nagsumbong sila sa mga pulis. Tapos isusunod din daw ang mga magulang nila. Magsisilbi daw yun na aral para sa mga magsasaka na umayaw ng magbenta sa kanya ng bigas. Kaya takot na takot sila. Hindi rin nila dama yung gutom at uhaw dahil sa labis na takot at wala ring nakatulog sa kanila. Hanggang sa marinig nila ang isang malakas na kalabog at napagtantong yun yung pinto kung saan sila itinatago. Sa kanila narinig ang sigawan nila Kuya Oliver. Tapos may nagtanggal ng piring ni Norman at Quintin. Hindi nila kilala yung lalaki pero alam nilang konektado siya kay Sir Gani dahil sa kulay ginto niyang mga mata. Yung lalaki ang nagturo sa kanila ng gagawin at sasabihin. Isa-isa niya rin silang pinainom ng tubig at sinabing saglit na lang at marirescue na sila. Ipinalawanag niya rin na hindi niya sila kakalagan para maabutan ng mga pulis na talagang dinukot sila. Tapos nalaman nila na 3 yung nambugbog kila Kuya Oliver. 3 lalaki na may kulay gintong mga mata. Magkakasunod lumabas yung 3 lalaki sa nasirang pinto at dahan-dahan yung 3 lalaki naging 3 malalaking aso at yung isa sa 3 ay yung kulay puting aso. At ilang minuto lang mula nang mawala sa paningin nila yung mga yun, dumating na yung mga pulis. Walang naglakas ng loob sa aming magtanong kay Sir Gani kung bakit ganoon ang nangyari. Na bakit hindi na lang nila binugbog sila Kuya Oliver. Pero kami-kami rin lang ang nakasagot sa mga tanong namin. Kung hindi kasi makukulong si Kuya Oliver, uulitin at uulitin niya ang ginagawa niya. Matagal na pala kasi niyang gawain yung manakit o mang-hold up na mga dating nagbebenta sa kanya o kaya kakumpetensya niya sa negosyo. Yung mga kolong-kolong na nakita sa isa sa mga warehouse niya ay napag-alamang sa mga kakumpetensya niya sa negosyo na na-hold up ang mga tauhan at nakuhaan ng kolong-kolong. Ang gusto niya kasi siya lang ang kikita. Nang makulong din siya, nagsilabasan ng mga noon-noon pang sinaktan at tinakot niya. Kaya naging patong-patong ang kaso niya.
Tama ang ginawa ni Sir Gani at ang mga kaibigan niya. Hinugot nila ang kasamaan ni Kuya Oliver hanggang sa ugat. Hindi na siya nakapangbiktima pa dahil nalipat na siya ng city jail. At saka na lang siya nakalabas doon nung uugod-ugod na siya, hindi na makakilala. Wala na sa isip niya ang kasamaan na bumuhay sa kanya noong malakas pa siya.